Magandang araw, narito na ang mahalagang balita mula dito sa PNA Headlines. Tiniyak ng National Food Authority na nakakamit ng Pilipinas ang kinakailangan nitong target para maabot ang seguridad sa pagkain. Ito'y matapos may ulat na may sapat na buffer stock ng bigas ang bansa. Sa tala ng NFA, nasa mahigit 9 na araw ang katumbas na buffer stock sa bigas. Ibig sabihin, mapapakain ito ang buong populasyon ng bansa sa loob ng mahigit 9 na araw sakaling magkaroon ng problema sa supply o magkaroon ng sakuna. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, naabot na ng Administrasyong Marcos ang mga target nito sa seguridad sa pagkain. Patunay nito ang napuno ang reserba ng bigas na kailangan ng bansa. Dagdag ni Lacson, plano nilang palawiki ng hanggang 15 araw ang buffer stock sa bigas ngayong taon bilang pagsunod sa inamyendahang Price Tarification Law. Sa kasalukuyan, may supply ang bansa na 358,000 tonelada o mahigit 7 milyong sako ng bigas. Nakabili naman ang NFA mula sa mga magsasaka ng mahigit 2 milyong sako ng palay na nagkakahalaga ng 2.6 billion pesos. Patuloy ang pagdagsa ng mga biyaherong magbabakasyon ngayong Semana Santa sa mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ulat ng Philippine Coast Guard, mahigit 27,500 pasahero ang naitala mula hating gabi hanggang alas 6 ng umaga ngayong Martes Santo. Kabilang ang mahigit 13,800 outbound passengers at higit 13,000 inbound passengers sa iba't ibang pantalan sa bansa. Mahigit 4,300 ang nakadeploy sa 16 na PCG districts. Nakapag-inspeksyon naman ang Coast Guard ng 185 vessels o 54 na motor bangka. Naka-heightened alert ang PCG mula April 13 hanggang 20 bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos ngayong Semana Santa. Payo ng Coast Guard sa mga babiyahe sa dagat na makipag-ugnayan sa official Facebook page o tumawag sa Coast Guard Public Affairs Service Hotline para sa anumang tanong o abiso kaugnay sa paglalayag. Sa mga babiyahe o mamamanata ngayong Semana Santa, nagbabala ang Pag-asa na mag-ingat sa mainit at maalinsangang panahon habang nasa labas. Partikular na ipinapayo ng Pag-asa na iwasang magbilad sa araw bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, kung saan pinakamainit ang panahon. Dito kasi mataas ang tsansang magkaroon ng mga sakit na may kinalaman sa mataas na temperatura tulad ng heat cramps, heat exhaustion, heat rash at heat stroke. Para makaiwas sa sobrang init na pakiramdam, ipinapayo ng Pag-asa na uminom ng maraming tubig, magsuot ng damit na presko at magaan at sumilong sa malilim o malamig na lugar kung matagal na nasa labas. Inaasahang makararanas ang buong bansa ng maaliwalas na panahon na may mataas na temperatura dahil sa umiiral na easterlies. Posibleng magkaroon ng pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi pero hindi ito sapat para maibsan ang init. Sa ibang balita, iniimbitahan ng Diocese of Antipolo ang mga Katolikong deboto na makiisa sa alay lakad ngayong taon, kung saan plano nitong bumuo ng world record. Target ng Diocese na abutin ang Guinness World Record para sa pinakamalaking walking spiritual pilgrimage na magtatagal ng 12 oras. Ayon kay Antipolo Bishop Roberto Santos, maglalakad ang mga kalahok ng 17 kilometro mula Metro Manila hanggang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage o Antipolo Cathedral sa probinsya ng Rizal. Gaganapin ito mula alas 6 ng gabi ng April 17, Huwebes Santo, hanggang alas 6 ng umaga ng April 18, Biyernes Santo. Ayon kay Bishop Santos, bukod sa espiritual na halaga ng paglalakbay, layunin nitong ipakita sa mundo ang kultura at relihiyosong tradisyon ng mga Pilipino. Noong 2024, nasa 7.4 milyon na mga deboto ang sumali sa alay lakad patungong Antipolo Cathedral. Nakalikom naman ang mahigit 100,000 pisong donasyon na ginamit para sa pagpapatayo ng Chapel of Our Lady of Antipolo sa Tanay, Rizal.
Sa balitang pangkalakalan, tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na magiging maayos at maaasahan ang supply ng kuryente ngayong Semana Santa. Sa pahayag ni Vice President at Head of Corporate Communications Josel Dariaga ng Meralco, 24 oras na nakaantabay ang kanilang team upang tugunan ang anumang aberya sa kuryente. Pinaalalahanan naman ng Meralco ang publiko, lalo na ang mga aalis ng bahay, na ugaliing i-unplug o alisin ang saksak ng mga appliances. Iwasan ang pag-overload ng mga outlets at tiyaking malayo sa tubig ang mga electrical devices upang maiwasan ang posibleng panganib dulot ng electrical accidents. Bukas din ang kanilang customer hotline at mobile app mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Inaasahan namang mas lalawak pa ang export market ng Brazil ngayong taon bilang pangunahing exporter ng karne sa buong mundo. Ito ay dahil sa mataas na demand mula sa mga trading partners kabilang na ang Pilipinas na kasalukuyang humaharap sa pagkalat ng mga sakit sa hayop gaya ng African swine fever sa lokal nitong produksyon. Tinatayang nasa 11.9 milyong tonelada ang produksyon nito sa karne, katumbas ng 19% ng kabuuang supply sa global market. Tataas naman sa 3% ang export ng Brazil na aabot sa 3.8 milyong tonelada ang kabuuang inangkat na karne. Batay sa datos ng Bureau of Animal Industry, umabot sa mahigit 88 milyong kilo ang inangkat ng Pilipinas mula sa Brazil noong 2024. Katumbas ito ng 43.53% ng kabuuang 203 milyong kilong inangkat ng bansa noong nakaraang taon. Samantala, ang Pilipinas ang magiging pangalawang pinakamalaking export market ng Brazil ngayong taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Pinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.